World Fisheries Day na ang tema nga ngayon. Talagang we are focusing on the small fishermen, na yung contribution nila sa food security at saka syempre yung yung protection ng kanilang kabuhayan. But yung knee-jerk reaction ko dito, parang counterintuitive po yata na ang food security manggagaling dun sa artisanal. Yung mga maliliit na mangingisda, hindi ba, kung iisipin mo, hindi ang food security galing dun sa commercial fishing, dun sa mga malalaking fishing vessels that can haul in tons and tons of fishes, attorney? I disagree kasi yung artisanal fisher folk po, especially sa rural areas, sila po talaga yung nag-aangkat ng mga isda para sa kanilang mga komunidad. And of course, we know the role of commercial fishers, pero most of these commercial fisheries ay binababa sa mga malalaking syudad lang. And sometimes po, meron kasing mga problema tayo na nag-outcompete nga kasi yung mga commercial fishers, mas efficient yung gears nila, mas malalaki yung mga barko nila. Minsan, pumapasok sila sa mga places na dapat nakalaan lang sa municipal fishers, which is the municipal waters. Pero yun nga, minsan merong mga illegal na nangyayari, tinatawag nating IUU fishing. And so yung food security po can be ensured talaga po sa mga, kung bigyan natin ng pangkabuhayan ng the right to fish at saka yung pagpapangista ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, yung mga ating artisanong mangingisda. Attorney, this is a new word, buzzword that I came across, yung blue economy. I'm assuming yung green economy, yung planting, di ba, mga vegetables, mga fruits. Pag blue economy, what do you exactly mean by that? Aside from the fish in the ocean, ano bang ibig sabihin po ng blue economy? Yeah, well, of course, the first thing that we need to keep in mind is sustainability, right? So, yung blue economy po ay yung economic drivers natin ay dapat galing sa ating mga karagatan, at marami tong mga sources ang ating mga karagatan ng ating mga pagkain or nagda-drive ng ating ekonomiya, like of course yung fisheries, yung aquatic resources and other ecosystem services na binibigay na hindi natin bina-value na galing sa ating karagatan, like for instance tourism. Hindi naman natin yon the directives of food security, but of course it gives a source of livelihood, especially sa mga coastal communities. And so we have to value what we can live from our blue oceans and our seas. And so ito po yung konsepto ng blue economy. Yan nga kasi yung one of the priority bills po kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na binanggit po niya nung kanyang ikalawang SONA, itong blue economy, yung batas po niyan, tulad nga ng binanggit ni attorney, hindi lamang pangingisda, yung aquaculture. Dahil tayo ay archipelago, coastal state tayo, hindi kamukha, di ba attorney, yung ibang mga bansa kasi landlocked. So walang karagatan, tayo talagang napapaligiran na 35,000 kilometers ba yun, shoreline natin or something? Yes, tama po. Oo, so talagang yung ambag sa ekonomiya nung mga industries that, ito katulad nga nung fisheries, aquaculture, coastal recreation tourism, yung maritime industry natin, yung energy industry, offshore mining, and quarrying. Pero mamaya na natin balikan yung quarrying at reclamation project. Ibabalik ko muna doon po sa usapin ng World Fisheries Day. Yung mga hamon po dito sa ating bansa. Nabanggit ko na kanina yung mga big commercial vessels, problema po natin ng overfishing, illegal fishing. Hindi ko alam kung nagda-dynamite fishing Meron pa yung ating mga Meron pa rin. mangingisda. Nabanggit namin, attorney, pag-usapan nga itong mga hamon ng climate change. Ito, yung breaking news sa CNN na talagang for the first time since records began, simula ng unang nagtala ang tao, the hottest day ever recorded. So, nalampasan po more than 2 degrees Celsius po yung warming ng ating planeta. Ano ang epekto po nito sa ating karagatan? Yeah, malaking epekto po to sa ating karagatan kasi yung oceans po, di ba, 70% of the surface of our Earth, and ito po yung nag-absorb ng yung maiinit na temperatura. So habang umiinit po yung ating oceans,
marami pong epekto to sa ating mga lamang-yamang dagat. So for instance, yung corals, pag mainit na kasi namamatay sila, kaya nagko-coral bleaching, pumuputi yung mga corals, parang bato na sila. Yung mga iba't yung mga aquatic, yung mga shellfishes din natin, syempre maapektuhan din yun. So yung kasi yung ating karagatan, dapat may tamang temperatura para masagana at yung mas yung mga fisheries and ating aquatic resources ay mabubuhay. Kaso nga lang dahil sa climate change nga umiinit na siya, so yung sea surface temperature natin ay talagang one of the highest na. So parang ito nakakabahala po para sa ating lahat kasi yung ating oceans kasi talagang is a big part of the planet, and so kung masisira ito, mahirap ito para sa buong mundo.